Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Ito ay hindi ordinaryong drama. Ito ay digmaan ng pagmamataas, inggit, kasikatan, at mga pangarap na nabasag sa harap ng milyong-milyong mata. Madalas, ang pinakamalaking kaaway ng isang sumisikat na bituin ay hindi ang media o ang mga basher, kundi ang sariling pamilya at mga nagpapanggap na kakampi sa mundong puno ng ilaw, makeup, at pilit ng ngiti. Isang girl group ang nangangarap na maging susunod na malaking pangalan sa industriya. Unti-unti silang umaangat, nakukuha ang atensyon at kasikatan. Ngunit sa likod ng kamera, lumalaki ang tensyon. Tumanggi ang mga producer na tanggapin si Dara bilang leader. Para sa kanila, kulang siya sa disiplina, kulang sa kontrol, at sobra sa emosyon. At sa industriyang nakatayo sa pagpapanggap at ego, ang sobrang emosyon ay parang kutsilyong nakatutok sa sariling leeg. Ngunit si Dara ay hindi basta sumusuko. Sa kanyang mga mata, naglalagablab ang galit na matagal na niyang pinasan. Naniniwala siyang siya ang pinakakarapat-dapat. Siya ang pinakamaraming isinakripisyo. Kaya bakit si Jenny? Bakit ang tahimik na batang halos hindi nagsasalita? Ngunit tila lahat ay nakasuporta kay Jenny. Si Megan ay lalo pang nagdagdag ng apoy. Para sa kanya, si Jenny ay sobrang mahina, sobrang mabait, at hindi karapat-dapat mamuno. Ngunit ang malupit na ironiya ng entertainment ay hindi palaging talento ang puhunan, kundi ang ngiti na nananatili kahit tinataga mula sa likod. At iyon ang hindi kayang makuha ni Dara at Megan. Sa rehearsal room, nagsimula ang maliit na pagtatalo tungkol sa choreography. Dapat ay simpleng pagwawasto lamang. Ngunit mabilis itong lumaki sapagkat ang tunay na isyu ay hindi sayaw, kundi pagmamataas. Nanatiling kalmado si Jenny, mahinahong ipinaliwanag ang mga hakbang. Paulit-ulit siyang ini-interrupt ni Megan, para bang sinasadya siyang ipahiya. Tahimik na nanonood si Dara, naghihintay ng pagkakataon. At sa isang iglap, gumuho ang lahat, sumabog ang away ni Jenny at Megan. Walang babala, walang kontrol. Napuno ng sigawan, tulakan, kaguluhan ng silid. Tuluyang nawalan ng kontrol si Dara. Malakas niyang itinulak si Jenny, halos bumagsak ito sa sahig. Nagsisigawa ng ibang miyembro, nagulat ang staff, walang agad nakapigil. Sapagkat kapag lumabas ang tunay na ugali, halos imposibleng pigilan. Nanatiling tahimik si Jenny, ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang sakit, hindi lamang mula sa tulak, kundi mula sa katotohanang ang mismong mga taong pinangarap niyang makasama ang siyang sumisira sa kanya. Dumating ang balita kay Minchi. Nang marinig niyang inaabuso ang kanyang anak, nagliyab ang apoy sa loob niya. Ang isang ina ay hindi mananatiling tahimik. At alam natin, ang isang inang lumalaban para sa anak ay pinakadelikadong puwersa. Walang pag-aalinlangan, hinarap niya si Dara. Walang diplomasya, walang mahinahong usapan. Mula sa unang sandali, malinaw, dalawang bagyo ang magbabanggaan. Sinubukan ni Dara na ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi nakinig si Minchi. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Si Jenny ay sinisira dahil sa inggit. At nagsimula ang mas malaking iskandalo. Dalawang ina ang nagharap. Parehong nagngangalit. Parehong handang sumugod. Sigwan, sabunutan, tulakan. Isang eksenang ayaw makita ng kahit sinong producer. Ngayon, nakabitin ang mga tanong. Hanggang saan aaabot ang galit ni Dara? Paano kakayanin ni Jenny ang bigat ng presyon? Ano ang magiging papel ni Megan habang unti-unting guguho ang grupo mula sa loob? At magiging sanhiba ng pagkawasak ng lahat ng kanilang itinayo ang galit ni Minchi. Samantala, nakatayo si Amelia sa gitna ng kaguluhan. Ngunit imbes na pigilan ang laban,
siya ay nagre-record. Oo, habang dalawang ina ang nag-aaway, habang winawasak ang reputasyon ng kanilang mga anak, nakatutok ang kamera ni Amelia. Tulad ng isang mangangaso na naghihintay ng tamang sandali, in-upload niya ang video sa isang click. Sa isang iglap, naging viral ang clip. Bumaha ang mga opinyon. May mga kumampi kay Minchi, may mga nagsisi kay Dara, at mayroon ding nag-akusa kay Jenny na siya ang dahilan ng pagkakawatak ng grupo. Ngunit habang lalong lumalakas ang ingay ng internet, lalo namang nagiging marupok ang realidad. Sa mundong ito, hindi palaging kailangan ng pagpatay upang sirain ang isang tao. Minsan, sapat na ang isang viral na video. Milyon-milyon ang nanood, nagkomento, at humusga habang tahimik na umiiyak si Jenny. Alam niyang hindi lamang pangalan niya ang bumabagsak, kundi pati ang kanyang pangarap. Ang karerang itinayo niya sa sakripisyo ay maaaring maglaho dahil sa isang iskandalong hindi niya sinimulan. Samantala, naging pabaya si Dara, kumbinsidong siya na ang kontrabida. At ang pinakamalupit na katotohanan, kapag paulit-ulit kang tinatawag na masama, darating ang oras na maniniwala ka rin. Ang grupong minsang simbolo ng pagkakaibigan at pangarap ay ngayoy nilulunod ng hinala, inggit at takot. Sino nga ba ang tunay na biktima? Si Jenny, na tahimik na nagdurusa? Si Dara, na nilalamon ng galit at kawalan ng tiwala sa sarili? O si Megan, na desperadong lumalaban dahil takot siyang mawala ng lugar? At si Amelia, ano ang tunay niyang motibo? Sapagkat hindi lahat ng nagre-record ay inosente. May ilan na naghihintay ng pagbagsak mo para sila ang unang mag-post nito. Nagpanik ang mga producer, naguluhan ang mga fans, at ang media ay parang mga buwitre na nakapalibot sa susunod na iskandalo. At ang pinakamasakit na katotohanan, nagsimula ang lahat sa isang titulo. Leader, isang posisyon na kayang basagin ang pagkakaibigan, hatiin ang pamilya, at wasakin ang mga pangarap. Akala ng lahat, matatapos ang iskandalo, matapos maging viral ang video ni Minchi at Dara. Ilang araw ng online na batikos, ilang pekeng paghingi ng tawad, at babalik na sa normal. Ngunit hindi kailanman ganoon kasimple ang mundo ng entertainment. Habang nagngangalit ang bagyo online, may mas madilim na bagay na isinilang sa likod ng kamera. Takot. Takot na mawalan ng karera, takot na mapalitan, takot na mabura. At sa industriyang ito, kapag kumapit ang takot, nagsisimula ang pagkawasak. Sa dressing room, tahimik na nakaupo si Jenny, binabasa ang mga komento online. Libo-libo ang humusga sa kanya nang hindi alam ang buong katotohanan. May nagsabing ginagamit niya ang kanyang kabaitan upang magmukhang biktima. May nagsabing siya ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng grupo. Bawat salita ay parang kutsilyong dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso. Nagsimulang magduda ang mga producer kay Jenny. Kahit walang pagkakamali, siya ang sinisisi dahil bumabagsak ang imahe ng grupo. At sa negosyo, walang halaga ang personal na kabutihan. Kapag ikaw ang sentro ng kontrobersya, ikaw ang unang aalisin. Tahimik na umiiyak si Jenny sa sulok habang tuluyan nang nawala ng kontrol si Dara. Sumigaw ang mga headlines sa kanyang pangalan. Violent idol trainee, jealous member, troubled future star. At ang pinakanakakatakot na katotohanan. Minsan, hindi kasinungalingan ang sumisira sa tao, kundi mga katotohanang hindi nila matanggap. Maaari mong tuklasin pa ang pagbagsak ni Jenny, ang pagkawala ni Dara sa kontrol, ang takot ng mga producer, o ang motibo ni Amelia. Sa practice room, muling nagharap sina Dara at Megan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na simpleng inggit. Ito ay hilaw na pagkadismaya. Alam nilang, kapag bumagsak ang grupo, lahat ay magdurusa. Ngunit, imbes na ayusin ang problema, lalo pang lumaki ang tensyon. Sinisi ni Megan si Dara. Bumabagsak ang endorsements.
Umaalis ang fans. Sumabog si Dara. Ako na naman ang may kasalanan. Ako na naman ang guilty. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa silid. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng galit, kundi ng anyo ng isang taong matagal nang nakulong at handa nang sirain ang lahat. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Megan sapagkat nakita niyang unti-unting nawawala ang katinuan ni Dara. Maaari mong tuklasin pa ang motibo ni Amelia, ang tahimik na pagdurusa ni Jenny, ang pagbagsak ni Dara o ang takot ni Megan. Tahimik na nakaupo si Amelia, pinapanood ang kaguluhan online. Sa kanyang silid, paulit-ulit niyang pinanood ang viral video. Dahan-dahang iniinom ang kanyang kape. Para bang wala siyang pakialam kung kaninong buhay ang guguho. Ang pinaka nakakatakot, tila nag-e-enjoy siya. Bawat view, bawat komento, bawat away online ay gasolina sa kanyang apoy. At dito naging malinaw, hindi lahat ng kontrabida ay sumisigaw. May ilan na tahimik na nakangiti habang nilulunod ka. Habang abala ang lahat sa isyu ni Dara at Jenny, may isa pang lihim na lumilitaw. Isang producer ang nais tanggalin si Jenny sa grupo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sobra na siyang sumisikat. Nakakatawa, hindi ba? Kapag hindi ka sikat, wala kang halaga. Ngunit kapag sobra kang sikat, ikaw ang unang aalisin. Kapag nagsisimula ng mahalin ka ng tao, doon sila nagsisimulang matakot sa'yo. Sa likod ng saradong pinto, nagkaroon ng pulong. Walang kamera, walang media. Pinag-uusapan ang kinabukasan ng grupo. Nagdebate sila kung sino ang may kasalanan, hanggang biglang kumatok si Minchi at pumasok ng walang paalam. Nanginginig ang mga kamay sa galit. Diretso niyang tiningnan ang mga producer at sinabi, "Hindi si Jenny. Kayo ang sumisira sa grupong ito." Tumahimik ang silid, sapagkat kapag ang katotohanan ay nanggaling sa isang taong wala nang natitirang mawawala, mas malalim ang sugat. Ngunit, hindi doon natapos. Kumalat ang isa pang video online. Mas nakakatakot. Ipinakita si Dara sa backstage, umiiyak at sumisigaw. Nagtatapon ng gamit, sinisisi si Jenny sa lahat. At sa huli ng clip, isang linya ang yumanig sa mga fans. Kung hindi siya aalis sa grupo, ako ang aalis. Agad na sumabog muli ang internet. Nahati ang fans. May nakisimpatya kay Dara, sinabing siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. May iba namang nakakita sa kanya bilang hindi matatag. Ngunit marami ang natakot. Sapagkat sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na mukha ng entertainment world. Isang mundong kayang baliwin ang tao para lamang manatili sa tuktok. Tahimik na gumuho si Jenny. Nawawala ang kanyang lakas, unti-unting lumilipas ang kumpiyansa. Bawat spotlight ay tila senyales upang tumakbo. At dito, naging pinakamasakit ang kwento. Ang pinakatahimik na dalaga ang pinakamalapit sa pagbagsak. Habang ang iba ay nag-aaway dahil sa inggit, galit, at kasikatan, walang nakapansin na si Jenny ay unti-unting nadudurog sa loob. At kung tuluyan siyang bumagsak, mas malaki ang trahedya. Ngayon nakabitin ang mga tanong. Dapat bang ilantad online ang pagbagsak ni Dara? Siya ba ay biktima lamang ng pressure at kompetisyon? O ginagamit niya ang galit upang kontrolin ang lahat? At kung ikaw si Jenny, lalaban ka pa ba para sa grupong unti-unting sumisira sa iyo? Sa kwentong ito, walang malinaw na bayani o kontrabida. Maaari mong pagnilayan pa ang tahimik na kalupitan ni Amelia, ang pagbagsak ni Jenny, ang pagguho ni Dara, o ang komprontasyon ni Minchi na yumanig sa mga producer. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.